po ang Diyos. Okay, so magandang umaga po sa bawat isa. Maganda ba ang umaga ninyo? Okay, so sabi nga kanina, God is good. All the time. Amen. Amen. Ganyan pa ang Diyos talaga. No? Hindi po natin mapasabulayan ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kagandahang loob. Amen. So ngayon po umaga ay patuloy po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon na sa tema pong soaring high as a man that walk through God's favor. So ibig sabihin po, ang buwan po ito ay ating celebrate ang ang araw, buwan ng mga tatay. Amen po ba? Actually, ito po yung linggo talaga. Pero sa atin kasi, ginawa natin ng first Sunday. Third pa? Sa third pa ba? Okay, sa third. Okay, amen. Ayos lang, basta buwan naman eh. Isang buwan naman po yun. Amen. Praise God. So, ibig po sabihin ay, ang celebration, hindi lamang dahil ganun ang pizza po, ang araw, kundi ito po isang buwan. Na pwede po, hindi po, ano mo tawag doon? Hindi po idedahilan. No? Na nag-celebrate o mag-pamilya, mag-asawa ng Father's Day na sabihin nilang, ito lang yung araw. Di ba? Isang buwan po yun. Mula 1 hanggang 30. No? 30, 31, may 31 ba? Ang June? Okay, so mayroon pong araw para doon. Amen. Para bang sinasabi ko, minsan kasi yung kailan ba ako nag-share noon? Minsan kasi yung birthday natin. No? Kaya napaliban ang gawain ng Panginoon, di ba? Dahil birthday. Sabi ko, mas lalong dumalo sa gawain kasi birthday. Di ba? Yung iba, inuna yung celebration. No? Hindi dumalo sa gawain ng Panginoon. Sino nagbigay ng buhay? Di ba? Bakit doon tayo nakatingin sa handaan, sa selebrasyon? Hindi doon sa nagbigay sa atin ng buhay. Amen po ba? Hello? Mukhang tahimik. Kasi minsan, ano ba ang ginagawa ninyo? Pero hindi ko yung ginagawa. Prioridad, lagi ang Lord. Amen? Kasi siya yung nagbigay sa atin ng buhay na dapat pasalamatan natin. Dapat lagi nandun yung ating sarili para ibigay sa Panginoon yung nararapat. Amen po ba? Amen. So ngayon pong umaga, ang ating pong tatalakayin, ito po yung a man favored by God. Na walang iba po sa katauhan po ni David. Mari po tayong tumayo at sabay po nating basahin sa ating mga Biblia ang aklat po ng unang Samuel. Chapter 13, verse 14. Okay. Nandiyan naman po yata. Sige, sabay nating basahin. O, ngayon na po. Ang mautos niya sa iyo. Ito po yung sa wikang Banyaga, sabi niya, but now, your kingdom will not endure. The Lord has sought a man after his own heart and appointed him ruler over his people, because you have not kept the command of the Lord. So purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos at ngayon po ating pagbulay-bulayan. At salamat Panginoon, pagpalain mo Panginoon Diyos ang iyong mga salita na siyang patuloy o Diyos naming pagbulay-bulayan, pag-aralan ngayon pong umaga. Pangunahan mo po kami, ikaw po ang aming dakilang panauhin o Diyos. At ikaw rin ang aming dakilang guro na siyang magtuturo, magpapaunawa sa amin o Diyos ng iyong salita. Salamat po, gamit mo lamang ang iyong abang lingkod, maging daluyan lamang ng iyong mga pagpapala ngayon pong umaga. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Sige po, yung palakpak para sa Diyos na buhay. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
Okay. Ngayon po umaga, tingnan po muna natin ang background nito. Bakit ito sinabi ng ating Panginoon? Sa pamagitan ni Samuel ay sinabi po ito kay Haring Saul. So alam po natin na si Haring Saul, siya po yung unang hari ng Israel. Okay. So, nung panahong iyon ay lumabag si Saul sa inuutos ng Diyos. Nung pinalusob nila yung isang lugar na iyon, nang sabi ng Diyos, huwag kayong magtira. Lahat ay lilipulin ninyo, lahat. Ngunit anong ginawa ni Saul? Nang hinayang doon sa mga matatabang baka, mga kagamitan na mga mamahalin, at pati yung hari noong lugar na iyon ay hindi niya pinatay, kundi ginawang bihag lamang. So, sinabi ng Diyos kay Samuel, puntahan mo si Saul at sabihin mo sa kanya. Kasi doon sa verse 13, ang sabi doon, sinabi ni sa kanya ni Samuel, malaking kasalanan niyang ginawa mo kung sinunod mo ang inuutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Ang sambayanan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. Kaya nasabi nito, ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy iyon. Si Yahweh ay pipili ng isang taong mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo. Hallelujah. So, ibig mong sabihin, sana yung kanyang lineage ay ang siyang patuloy na maghahari sa Israel. Subalit sa kanyang ginawa na pagsuway sa Diyos ay naputol pa. At sabi nga niya, siya ay pumili ng taong mula sa puso ng Diyos. Amen. So ito po si David, ang siyang pinili ng Panginoon. So, maaaring masasabi po natin na yung transition po kasi, nakita mo yung transition ng paghahari. So, hindi naman kaagad-agad, umalis ka na dyan. Pero sa bawat pagkakataon, ang Diyos ang siyang may plano, may purpose. Kaya nga po ay dumating ang panahon na talagang nalupig ang Israel, then kasamang namatay ang hari, kasama yung kanyang mga anak. Kasama si Jonathan, ang kanyang anak. Okay, so ating pag-aralan po ngayong umaga, yung sinabi ng Panginoon, a man after his own heart. So ang talata pong ito na sinabi, ito po yung nag-highlight, sabihin, nagbigay paliwanag dahil doon sa unwavering dedication to God ni David. So mula pa sa simula, kita na ng Diyos. Alam na ng Diyos ang mga mangyayari. Alam na ng Panginoon. At siya mismo yung pumili ng kanyang itatayo. Diba? So, nakita niya si David, nakita ang puso ni David, na ito yung tao, although nung panahon na yon, siya isang kabataan pa lamang, pero sabi ng Diyos kay Samuel, pumunta ka doon sa bahay ni Jesse, at isa doon sa kanyang mga anak ang siyang aking pinili na maging hari ng Israel. So, makita po natin dito na kitang-kita na ng Diyos. Kita ng Diyos, lahat ng puso mayroon tayo. Basa ng Diyos, ang mga motibo mayroon. At paano natin pinahalagahan ang Diyos sa ating buhay. Although masasabi natin ng ginawa ni David ay, alam mo po sa panahon na iyon at hanggang ngayon
Ang pagpapastol po kasi ay isang mababang uri ng hanap buhay doon sa Israel. Lalo na po nung panahon ng ating Panginoon Hesus. Di ba? Kasi maraming mga pastol, mga upahan lamang. No? So walang malasakit doon sa kanilang mga inaalagaang tupa. Kaya ito kayon, si David, nakita ng Panginoon, gaano siya katapat doon sa kanyang pagpapastol. No? Kaya nga po, itayo mo isang tao na walang karanasan. Kaya minsan sa atin, di ba? Walang karanasan yan. Paano niya pamumunuan ang isang bansa? Kaya, maging presidente ng Pilipinas na wala naman siyang karanasan. Hindi siya nagmula doon sa pagiging konsihal, sa barangay kaya, pataas yung kanyang posisyon. So bigla na lang ganoon. Pero iba, bakit siya pinili ng Panginoon? Dahil nakita ng Diyos, ganoon ang kanyang pagmamalasakit sa kanyang inalagaang tupa. Na lagi ang sinasabi ng Panginoon na tayo po yung mga tupa. Mga tupa. Tingnan niyo yung katabi. Tupa ba yan? O may tupak? Hindi naman. Wala namang tupak. Okay. Hallelujah. Amen. Kasi nga po ay nakita talaga pong ipinagtatanggol niya. No? Siya yung taong, kasi nga po yung sa lugar nila ay maraming oso or mga leon. No? Na nalalapa po ng mga alagang tupa. Pero kung yung basahin talaga yung ginawa ni David, ay siya po yung nagtatanggol. Kaya nung humarap siya doon kay Goliath, sabi niya kay Hari Saul, kayang-kaya yan. Di ba? Kasi po ay tuwing ay lalapain ng mga leon at uso yung aking alagang mga tupa, talagang pinaglalaban ko yun. Mga leon yun. Kasi sabi ni Haring Saul kasi, bata ka pa, hindi mo kaya yan. At higanti yun. Di ba yung nakikita? Pero ang ng Panginoon, sabi ni David, ang Diyos na tumulong sa akin, nagligtas sa akin, ang siyang, di ba? Ang siyang gagapi diyan sa higanting iyan. Di ba? So, ibig sabihin, laging nagtitiwala si David sa Diyos. Okay. So, nandun po ang dedikasyon na hindi po matatawarang dedikasyon ni David sa Diyos. At kung paano niya matupad at masunod ang kanyang kalooban. Kahit na siya ay kumakaharap ng maraming challenges, anuman yung mga kinakaharap niya, ay malaking tiwala niya sa kanyang Diyos, na nakilalang Diyos. Kaya ang talatang ito po ay nagde-describe po kay David as a man after God's own heart, na sinabi nga po ni Samuel kay Saul, no, si Saul po ay nag-disobey sa Diyos. Now, tingnan po natin, ano ba yung karakter ni David? No? Ang kanyang puso, unang-una, ang kanyang puso ay laging naka-align. No? Naka-align doon sa nais ng Diyos. Kaya nga po, kung makita po natin, yung kanyang karakter ni David ay pinapakita lagi niya yung kanyang affection niya, then yung action niya. Nakikita din sa kanyang mga gawa kung paano niya dinidemonstrate po yung kanyang desire para po maging good ang ating Diyos at kung paano niya sinunod ang kalooban ng Diyos. Then David po ay makita po natin yung kanyang pagsunod. Kaya nakikita naman po natin na hindi naman madali yung buhay ni David. Kasing tutusin, kahit nga po nung hindi pa siya naging hari, pero nakatalaga na siya maging hari, siya ay po'y naglingkod kay Saul. No? Kay Haring Saul.
Dahil siya po yung mahusay tumugtog ng lira. Sabi nga doon, ay siya yung kinuha na tuwing si Saul ay, anong tawag doon? Sinaniban ng masamang espiritu. No? Si David po yung tutugtog para mapayapa si Saul. Ganun po ang kanyang buhay. Ngunit dumating sa punto na nagagalit sa kanya si Saul. Tulad ng inggit. Nainggit po siya kay David. Kaya gusto na niyang patayin. No? So, dumating si David doon sa punto na talagang bingit ng kamatayan. At salamat sa Diyos na nandun yung kanyang kaibigan, na yung anak ni Saul, na si Jonathan, na kasama doon na siya maligtas, mapaiwas kung ano man yung nais ng kanyang ama, na si Saul, para patayin si David. No? So yun po ang talagang, kahit na nung panahon na siya tinutugis ni Saul, no? Kahit na doon sa panahon na pwede na naman niya talaga patayin si Saul. Kaya lang sabi niya, hindi ko gagamitin ang aking mga kamay para patayin ang anointed by God. Kaya ganun din po makikita po natin na hindi mo pwedeng, kahit na sabihin natin na si Saul ay hindi naging magandang hari, kaya nga lang po ay siya ay anointed ng Diyos. Yun talaga ang iniiwasan ni David, dahil ang alam niya, pag ito ay inanoint ng Diyos, nandun yung kapangyarihan ng Panginoon at hindi mo pwede labanan yan. Kahit sa mga lingkod ng Panginoon. No? Kung may mga sama ng loob kayo, no? Praise God. Dahil ang lahat ng iyan ay, pag yan ay anointed ng Panginoon, ang Diyos ang iyong kalaban. Yan po lagi ang tinatanaw doon, binibigyan diin ng Panginoon. Si David, hindi niya kahit gusto siyang patayin, pero hindi niya magawang patayin kasi anointed yan ng Diyos. Maaaring may mga sama ng loob kayo sa mga lingkod ng Diyos. No. Tandaan po natin na anuman ang iyong tinanim doon sa mga lingkod ng Diyos na ito. Ang Diyos kasi kaya nga lagi sinasabi, siyang gagawa ng paraan. Di ba si Saul, saan siya nahulog siya doon sa panahon ng giyera. No? Siya'y namatay, kasama niya ko ng mga anak, namatay sa giyera. No? Nung panahon yun. At si David, hindi niya inano na, although siya tinayo na maging hari, pero hindi niya pinilit. Hanggat ang Diyos ang gagawa ng paraan na mag-alis sa kaharian na yon, sa trono na yon, hindi si David na nagpumilit na siya yung uupo agad doon. No? Ganun po siya kamasunurin sa Diyos. No? Hinihintay niya, hindi siya nagmamadali na iupo kagad siya doon. Although, nandun niya yung sabi ng Lord, ikaw ang kasunod doon, naupo bilang hari. Pero hindi siya gumawa ng paraan para i-liquidate si Saul. Bagkus, hinihintay pa rin niya yung time na gusto ng Diyos, nung oras, panahon na ninanais ng Panginoon na siya ay uupo. No? So yun po ang doon. Okay, ganun ang karakter ni David. Nandun yung kaniyang pagsunod sa Diyos. At alam po natin, kilala natin si David, kung iyong basahin ang mga awit, lahat po yan, halos kalahati ng aklat ng awit, si David po ang may akda ng lahat yan. Pero hindi lahat sa kanya. No? May mga contribution, ang iba pong mga author doon, but
Ano lang talaga, lamang ang kaniyang mga nasulat sa awit na ito. Okay. So siya po ay kilala yung kaniyang pagiging malapit sa Diyos, na lagi niyang hinahanap yung guidance and counsel sa bawat sitwasyon. Kung inyong ating pong natandaan, kahit sa mga hari, kung yung basahin ng buong aklat ng mga hari, mula sa 2 Samuel hanggang ay makikita po natin na lahat po ng kanyang gagawin ay siya po ay sumasangguni sa Diyos. Hindi siya lulusob, hindi siya pumunta roon para makipaglaban hanggat hindi sinasabi sa kanya ng Diyos, pumunta ka, labanan ninyo. Kaya nga po, nung huling kasalanan talaga ni Saul, ay hindi po siya nakapaghintay. Kasi dapat ay si Samuel ang siyang mangunguna sa paghahandog at pag-inquire sa Diyos. Ngunit si Saul po ay hindi po nakapaghintay, nainip po siya. Ginampanan niya ang gampanin ni Samuel na siya po yung naghandog ng mga handog susunugin. Ngunit doon sa panahon yun, hindi po sumagot. Hindi po siya tinugon ng Diyos. Kaya nung dumating si Samuel, sabi ni Samuel sa kanya, anong ginawa mo? Diba? Na mula ngayon, sabi niya, mahahati na ang kaharian. Anong sinabi kasi nung paalis na si Samuel, hinawakan ni yung balabal niya at napunit po yan. Napunit ang balabal ni Samuel at sinabi ni Samuel sa kanya, sa araw nito, hati na ang kaharian. So, kung ating pong titingnan dito, na talagang yung desire ni David ay laging mapalapit sa Diyos. Hindi siya gagawa, hindi siya hahakbang, not unless sinabi sa kanya ng Diyos. Mayroon confirmation. Lagi ang ni David. Hinihintay niya lagi ang confirmation. Si Saul kasi, naku, nandiyan yung kalaban eh. Ang dami nila, kalaban na yan. Hindi siya nakapaghintay. Okay. So ano po ba ang ibig sabihin ng salitang a man after God's own heart? Una, nabanggit ko kanina, he has a desire to please God. Yung kaniyang desire po ay mapaluguran ang Diyos. Ganun ba ang ating ginagawa ngayon? Napaluluguran po natin ang Diyos sa buhay po natin. Hallelujah. Sinisikap ni David na makapamuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Lagi nang ninanais, lagi na sinisik po ang relasyon sa Diyos at mas tupad, masunod ang kaniyang mga command. Pangalawa ay mayroong puso, a heart aligned with God's values. Ang puso ay lagi naka-align doon kung ano yung values na mayroon ang Diyos. Bina-values. Una, yung justice. Pangalawa, yung righteousness. And the well-being ng kanyang mga nasasakupan. So, ganun po ang Diyos kasi. No? Na yan din po ang binavalue ni David kung ano yung gusto at ginagawa ng Diyos. Na ayaw niya yung mayroong nakaranas ng mga injustice na walang katarungan. Then, ang kasunod, ninanais niya na makalakad doon sa katwiran ng Diyos. Ang tao ay maraming katwiran. Maraming katwiran ng tao. Ngunit, ang nais ng Panginoon, yung katwiran ng Diyos. Si David naman po ay hindi naman siya perfect. Siya ay katulad din po natin.
na hindi naman siya perpektong tao. Ngunit, ang kanyang sigasig na sumunod sa Diyos ay gayon na lamang. Sa buong buhay niya, sinikap niyang tuparin ang mga inuutos ng Diyos. So, a man after God's own heart describes a person who is devoted to God. Meron siyang devotion lagi sa Diyos. Nag-strive po siya to follow His will, yung kalooban ng Panginoon. Although, hindi naman masasabi natin 100%, but sinisikap niya na masunod ang kanyang kalooban and has a heart na nagre-reflect lagi ng mga command, ng mga salita ng Diyos. Paano mai-consider si David bilang a man after God's own heart? Paano nga ba siya kinikonsidera ng Diyos? So para po natin maunawaan kung bakit si David was a man after God's own heart, kaya kailangan po natin alamin ano ang katangian mayroon si David para ma-qualify siya sa ganoong mataas na pagtatangi. No? Hallelujah. Ikaw ba naman yung, sabi nga, a man after God's own heart. Ibig sabihin, after ng puso ng Diyos. Okay. Now, sa aklat po ng mga gawa, nabanggit po ni Apostol Pablo kung ano ang damdamin ng Diyos patungkol kay David, kay Haring David. Matapos alisin si Saul, doon po sa Gawa 13, ginawa niyang si Hari si David. Ang Diyos mismo ang nag-testify, nagsabi, patungkol kay David. Si David na anak ni Jesse ay isang lalaking mula sa aking puso. Siya ay handang sumunod sa lahat ng iniutos ko. So, makita po natin dito. Kaya sabi ko kanina na kilala at alam ng Diyos kung sino at alam niya ang sino mang tao, kilala niya, basa niyang puso ng taong ito. Kaya nga po si Samuel, nung makita yung mga kapatid ni David na matitikas, malalaki ang katawan, no? Baga sa ano baka ito na. No? Kasi si Saul kasi, no? Nung sinabi ng Diyos, kasi sabi ng mga Israelita, gusto nila namin magkaroon ng hari. Although medyo umano ang Diyos doon, nag-react. At si Samuel, no, mismo. Kasi si Samuel kasi yung namumuno sa kanila, but hiningi nila na magkaroon ng hari. No. Kaya kung ano po natin, so siyempre mag-ano si Samuel sa Diyos. O Panginoon, Yahweh, paano ito? Humingi sila ng hari. Sabi ng Diyos, sige, ibigay mo. Sino ba? Ano na. Di ba? Nung si Saul kasi, yun, panahon na yun, mayroong, ano tawag doon? Ay sabi ng Diyos, pumunta ka doon at makikita mo yung taong pinili ko na maging hari. So si Saul kasi siya yung malaking tao, no? Sa Benjamin, siya yung pinakamatangkad, naging makisig na tao. Na, sabi niya, siya yung pinakamatangkad doon. So siya yung pinili ng Diyos. So bakit kay David, iba. Diba? Nung makita niya, nung sinabi niya, pumunta kay Jesse, at pumili ka doon ng, piliin mo yung, i-anoint mo yung pipiliin kong maging kasunod na hari ni Saul. Kaya nga si Samuel, ang akala niya ganun din. No? Kaya tinitingnan niya lagi, ito na siguro. Ito na siguro. Di ba? Hanggat matapos po yung
maraming kapatid ni David, sabi ni Samuel, wala dito. Sabi niya. So, kasi sabi ng Panginoon sa kanya, ako ay tumitingin sa puso, hindi sa panlabas. Ganun kasi ka Samuel, gusto niya, siyempre, maging mangunguna, talagang matikas. Yun ang gusto niya. Pero hindi yon ang gusto ng Panginoon. Kaya sabi ni Samuel, mayroon pa ba? Mayroon pa bang anak? Kaligtaan ng pamilya na mayroon pa pala siyang anak nandun sa pastulan. Mayroon pa. Mayroon pa siyang anak doon sa nagpapastol. Sabi niya, hindi ako alis dito hanggat hindi mo papupuntahin dito yung anak mong yon. At nung makita pa lamang, sabi ng Diyos, yan ang pinili ko para maghari. I-anoint mo yan. Diba? So, ibig sabihin, ang Diyos ang pumipili. Amen po ba? Kaya nga po sa pag-aasawa, relasyon na naman, natin, hindi tayo yung pipili. Amen po ba? Although tayo yun, nakikita natin kasi siya yung, ang guwapong-guwapo niya. Ang talino niya. Kasi tayo doon sa mga panlabas, Pero kailangan po natin talaga ipag-pray. Amen. Na kung siya ba talaga, Lord? Siya ba talaga, O Diyos, ang para sa akin? Amen po ba? Kasi ang Diyos nakakaalam Ang Diyos nakakilala. Kahit sa harapan, ang bait-bait niyan. Di ba? Pero pagdating sa panloob, hindi po natin alam. Ang Diyos may alam. At hinihingi po yan na siya. Although, Lord, siya yung gusto ko. Nag-present ka sa Diyos. Pero pag sabihin naman sa iyo ng Diyos na hindi yan, huwag ka namang magtampo sa Diyos. Yung iba kasi pinipilit. Diba? Pinipilit niya. Yung talaga, Lord, ang gusto ko siya talaga. Diba? Hindi. Dapat ang Diyos lagi magsasabi sa iyo kung siya ba at hindi. Kasi sa kapipilit natin, kaya nga may tinatawag na permissive will Kapipilit mo, sige, bigay ko sa iyo. But handa ka doon sa consequence. No? May consequence yan. No? Kaya nga sa buhay po natin, maaaring yung mga naranasan ninyo, naranasan ba ninyo, ay may consequence doon. Dahil sa ginusto natin, mga bagay-bagay. Amen po ba? Pero kung talagang gusto mo, kaya lagi sinasabi, harapin mo. Hindi yung pag nandun na, saka ka nagsisisi. Dapat hindi ka na nagsisisi. Kung hindi, pinapanalangin mo na lamang, pinapanalangin mo sa Diyos, na Lord ay patawad. Unang-una patawad, Lord, sinunod ko yung gusto ko, hindi yung gusto mo. And then, anong gagawin mo? Kaya nga sabi yung pag-asawa ay may pagtitiis, may kasama doon kasi bahagi yun ng ating, may mga consequence doon na ating hinaharap. Kaya pasalamat tayo sa Diyos. Dahil nakilala natin ng Panginoon na mayroong kasama tayo lagi na tinatawagan, no? Sa panahon ng, narinig ko nga kanina, yung sinare na isang pastor, bakit hanggang ngayon, no? Hindi pa rin mapapaayos na sinasabi mo, ang tagal-tagal na ay hindi pa rin nagbabago. Di ba? Maaring hindi ka pa nagmamature talaga sa iyong buhay Kristiyano. Tanggapin mo na. Ano man mayroon, pasalamatan mo sa Diyos, din tanggapin mo, buong-buo. No? Then, habang ikaw nagmamature bilang Kristiyano, ay gagawa at gagawa ang Diyos. No? Gagawa at gagawa ang Diyos doon. Sa buhay, may asawa mo, o sa mga anak mo, gagawa ang Diyos doon. Amen. Huwag mo lamang laging nirereklamo. No? Pag lagi mong nirereklamo yan, diba? Reklamo,
Bakit hanggang ngayon ay ganun pa rin at ganyan? 10 taon na, ilang taon na, ganun pa rin. Mga kapatid, ay hindi ka pa nagmamature. Amen po ba? Hindi ka pa talagang naging mature sa buhay mo bilang Kristiyano. Amen. That is the reality kasi. Realidad. Harapin mo yung realidad na yan. Nung mag-adjust, kung dapat mag-adjust. Then, tanggapin ano ang mayroon. Di po ba? Then, pasalamatan sa Diyos. Lord, salamat po, Panginoon. Amen. Nagawin, lagi, sabi nga kanina, di ba? Lagi, gawin mong kagalakan. Nagagalak ka diyan. Lagi, ano po? Kagalakan mo lagi yan. Hindi yung puro reklamo. Nakita ko na naman. Hindi. Kailangan mong ikaw yung mag-adjust. Paano magkaroon ka ng kagalakan sa puso? Di ba? Tanggapin mo. Yung realidad na mayroon, and then, pag-pray natin. At nandiyon ang Diyos na tutulong sa iyo para lagi kang magpasalamat sa Panginoon. Okay. So, sinabi mismo ng Diyos, nag-testify mismo ng Diyos na si David, na anak ni Jesse, ang siyang lalaking mula sa aking puso. Sabi ng Panginoon, siya ay handang sumunod sa lahat ng inuutos ko. Amen. So, ang kasagutan kung bakit si David ikinukonsidera bilang a man after God's own heart ay dahil ginawa ni David anuman ang nais ng Diyos. Kaya nga po, kung nakita mo talaga kung paano nung kanilang dalhin yung kaba ng tipan, paano magpuri si David, no? Paano bigay todo ang kanyang pagpupuri, papasalamat sa Diyos. Hindi na inalintana na siya hari. No? Binigay niya ang lahat para po mabigyan ng lugod ang Diyos. So, ang kasagutan doon, kaya nga sabi, ang isang katanungan, bakit tinawag pa rin ng Diyos si David, a man after his own heart, matapos siyang makagawa ng kasalanan, kasama na rito ang pangulo niya at ang pagpatay. No? Tanda po natin na sa Diyos, anuman, no? Ang ibinibigay sa iyo ng Diyos ay hindi po binabawi ng Diyos. Ang bumabawi ay ang kaaway. Di ba? Yan po yan. Lagi natin sinasabi, blessing na pagpapala na, naging bato pa. Parang gano'n. Bakit? No? Pinahintulutan natin kasi hindi nang babaoy ang Diyos. Hindi po siya, sabi na babawiin ko sa iyo. Hindi siya bata na, pag hindi mo ko binigyan, pag ikaw mayroon, bibigyan mo rin ako. Hindi po ganun ang Diyos. Okay. So, ito po yon. Masigit po natin maunawaan at makilala ang katangian ni David sa lahat po na kanyang mga sinulat sa aklat ng mga awit. Doon po ay ibinukas niya ang kanyang buhay para natin masuri. So, ang buhay po ni David ay larawan ng pagtatagumpay at larawan din ng mga failures. Makikita po natin doon. At nahayag ang katotohanan na si David ay hindi po siya perfectong tao. Ngunit ang kanyang puso ay nakalaan para sa Diyos. Nagkasala, ngunit, kaya nga sa roon, mayroon po siyang malalim na pagnanais na sumunod sa Diyos. Ano man ang nais ipagawa sa kanya ng Diyos. So, bahagi kung bakit tinawag si David a man after God's own heart dahil sa walang pag-alinlangang pananalig sa Diyos. Isa sa pinakahalimbawa nga po ay doon po sa matagpuan sa 1 Samuel chapter 17. Nabanggit ko kanina na si David bilang isang batang-batang pastol na buong tapang na nilabanan ang higanting si Goliath na sinabi ni David, ang Diyos na nagligtas sa akin sa mga mababangis na mga leon at uso
ililigtas din niya ako sa kamay ng mga Pilistiyong ito. So, nandun yung buong tiwala ni David na kahit buhay niya, kaya niyang, kaya niya pong ibigay para sundin ang kalooban ng Diyos. Tayo kaya? Kumusta tayo? Kaya ba natin ibigay ang buhay natin sa Diyos? Pag sinasabing buong buhay, maibigay mo sa Panginoon, lahat, di ba? Lahat ng mga gusto mo, kaya mo bang ibigay sa Panginoon? Kasiyahan. Kaya nga sabi natin, anuman mayroong ino-offer ang mundo na minsan ay napagpapalit natin sa Panginoon. Hallelujah. Na minsan, yung ating paglilingkod sa Panginoon ay naikompromiso sa iba, sa ibang mga bagay. Na makikitaan po yan sa atin. Kaya nga po ay bilang si David ay handa talaga siyang sumunod. Hindi siya yung taong nagdadahilan, maraming dahilan, kung hindi ay lagi niya ibinigay sa Diyos. Malinaw kay David na ang Diyos ang may kontrol ng kanyang buhay at may pananampalataya siya na ang Diyos ang magliligtas sa kanya anumang darating na kapahamakan. Di ba na natin yung sa Book of Daniel, nang sabi nila, kami ay ililigtas ni Yahweh. No? Ano sabi ng mga magkakaibigan? Subalit, ang sabi nila doon, hindi man kami iligtas ng Diyos ni Yahweh dito sa pugong ito, hindi pa rin kami sasamba. Di ba? Sa inyong pinatayong rebulto na yan. Amen. Yun kasi ang laging tinitingnan ng Lord, yung buo, yung puso po natin sa Kanya. Isa pang rason kung bakit si David ay tinawag naman after God's own heart, dahil mahal niya ang batas ng Diyos. Sa mga sinulat niya sa aklat ng mga awit, kung gaano niya kamahal ang mga perpektong mga salita ng Diyos. Doon sa awit 119, 47 hanggang 48. Sa pagsunod sa utos mo ay nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko pagkat aking iniibig. Mahal ko ang iyong utos, ito'y aking ginagalang. Sa aral mo at tuntunin, ako'y magbulay-bulay. Amen? Siya ay nalulugod. No? Hindi tulad ng tao. May mga Kristiyano na minsan pagbabasa lang ng Biblia, ako, magbabasa pala ako ng Biblia. Parang naging obligasyon natin. Diba? Lagi sa puso, ay, magbabasa pa pala ako. Kailangan ko pala magbasa ng Biblia. Amen. Hindi yung nagiging hadlang. Diba? May pupuntahan ka, nagmamadali ka ngayon, naku, magbabasa pa pala ako ng Biblia. Pero yung isip mo na doon, nasa lalakarin mo. Amen. Paano mabibigay ang karampatan, atensyon mo para sa salita ng Diyos? Na para bang hinahabol mong oras mo. Amen? Nawa po hindi gano'n. Kaya lagi naglaan ang oras, okay. Basahin mo. May kagalakan kang magbasa, hindi naging hadlang. Naging hadlang sa iyong gusto. So sa David, a man after God's own heart ay totoong mapagpasalamat. Doon sa awit 26, verse 6 to 7, sabi niya, kamay ko'y malinis pagkat ako'y walang kasalanan. Ako'y lumalakad, Yahweh, sa pagligid ng iyong altar at nagpasalamat ay aking inaawit, gawa mong kahanga-hanga ay aking sinasambit. So, ang buhay ni David ay nakatatak doon. No?
makikita mo natin na ang buhay ni David ay lagi na kakibat doon na mayroon pong kapayapaan. Lahat po ng mga kaharian na kanya pong nalupig ay lagi niya yang ibinigay ang papuri sa Diyos. Matapos ang labanan, nandun siya talaga maghandog siya sa harapan ng Diyos, nagpupuri sa Panginoon, lagi sa tagumpay na binigay sa kanya ng Panginoon. Kaya nung panahon niya, lahat po ng mga nasa paligid nila ay kanila pong nasakop yon. Sa panahon po ni Haring David. Lagi nandun yung tagumpay na ibinigay ng Diyos dahil si David ay malapit sa puso ng Diyos. Hindi ito palakasan. Palakasan ba yan? Hindi. Noon pa man ay nakitaan na siya ng ganung pong puso na handang maglingkod sa Diyos. So nandun po yun, nandun yung prosperity, ganun din sa panahon, mayroon din mga takot at pangamba. Kasama po doon. Kaya sabi nga ni David, ngunit sa kapanahunan ng kanyang buhay, ay hindi niya nakaligtaang nagpasalamat sa Diyos sa lahat kung ano ang mayroon siya. Okay. So kanina, sabi kanina, nagkasala si David. Praise God. Ngunit, sabi niya, pagkatapos niya magkasala, si David ay totoong nagsisisi. Ano yon? Sabi doon, totoong nagsisisi. Yun po ang puso mayroon si David. Ang kasalanan ni David kay Bathsheba po ay, matagpuan po natin yan sa 2 Samuel, chapter 11, 2-5, na nandun po yung talagang bigat na bigat, at doon po nung sinabi sa kanya, although alam mo po yung una kasi hari siya, si Nathan, na siyang saserdote, o pare, isa siya po yung sa propeta ng Diyos nung panahong iyon. No? Sinabi niya, hindi niya madiretso si David na sabihan, no? Na doon sa sinabi ng Diyos sa kanya. Marami siyang mga halimbawa, marami siyang mga binigay ng mga parabola para lamang po ay may parating kay David yung mensahe ng Diyos. At doon mismo ay inamin ni David na siya nga'y nagkakasala sa Diyos. At hindi lang hindi lang simpleng kasalanan. Dumating sa punto na pinapatay niya ang asawa ni Bathsheba na si Uriah. No. Kaya nga sabi, a sin begets sin. Ang isang kasalanan ay lagi na yan, no? Nag-anak ng kasalanan na hanggat po na naging murderer po si David. Although hindi naman siya mismo yung pumatay. Di ba may mga tao ngayon mag-upa. Madali ngayon mag-upa daw eh. No? Kahit na pangkape, pang-upa. Ipapatay mo yung tao. No? Subalit, ikaw yun. Ikaw yun may kasalanan dahil ikaw yun nag-utos. Pumatay. Maraming ganun. No? Pero praise God, no? Si David ay umamin na siya ay nagkasala. Sabi ni David, doon sa talatang 13, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord also has put away your sin. You shall not die. Sabi niya noon, hindi ka mamatay, pinatawad ka na ng Diyos dahil taimtim siya na nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. But admitting our sin and asking for forgiveness is only half of the equation. Ibig po sabihin, kalahati lang po yun. No? In-admit mo na ka nagkakasala at paghingi ng tawad. Sabi nga, ay
Ang kasunod po doon dapat is repentance. And David ay ginawa po ang mga bagay na ito. Kaya nga sabi niya doon sa awit 51, ay ang panalangin ni David ng pagsisisi sa Diyos. Have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy, blot out my transgression. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Groaning po dito. No. Kasi nga po nung panahon ng sinabi sa kanya ni Nathan na bagay na ito, ora mismo siya ay nagsisihan niya, marap siya sa Diyos. Kaya nga po nagkaroon po siya ng noong pong anak niya, no, yung anak niya doon sa pinagbuntis ni Bathsheba, siya po ay nagdamit sako. Ano po yan? Nag-ayuno po siya, hindi siya kumain. No. Hanggat na, ngunit, kasi yun po ang consequence doon. No, consequence doon, sa ginawa niya, ay namatay ang kaniyang anak doon kay Bathsheba. No. Subalit, nung alam niya na sinabi sa kanya ng kaniyang mga assistant doon, Nathan, na kumain ka, pakalakas ka. Hindi siya talaga kumain. Dahil nung ay nagkasakit nga yung anak niya, sabi niya, nung malaman niya na patay na, saka siya kumain. Kumain. Kasi nga po ay alam niya, in-acknowledge niya doon. No? Na yun ang consequence ng kanyang kasalanan, Lord, salamat. Ano niya sa kanya. No? So, praise God, purihin po ang Panginoon, dahil sa kanya, hindi naman siya perfecto, but then siya pa rin talaga a man after God's own heart. Dahil siya yung taong handang gumawa, handang sumunod, no, ng buong puso para sa Diyos. Wala na bang iba? Wala na ba siyang pinili na maging after His own heart? God's own heart? Mayroon ba? Baka sabihin mo, baka ikaw yun. Diba? Amen. Pero yan talaga, kay David lang po yun nakalaan ang bagay na iyon. At kasunod po kasi ay si Jesus, yung kanyang bugtong na anak na talagang nandun ang puso ng Diyos para sa kanyang anak na si Kristo Jesus. So, David po was a man after God's own heart. Dahil dinidemonstrate niya at talaga yung commitment niya na sumunod sa Diyos. Sa buhay po natin, kumusta ba ang ating mga commitment? Amen. Nabigyan man talaga natin ng talagang, although sinasabi lagi natin, nauunawaan naman ako ng Diyos. Di ba? Yun lagi ang ating mga dahilan. Naunawaan naman ako ng Diyos. Di ba? Lagi natin naririnig yun. Na, totoo naman po talaga na ang Diyos po ay maunawain. Amen. Praise God. Pero tandaan po natin na every na ating gawin ng mga bagay, lahat po yan, kaya sabi, ano ba yung tinanim mo? Ano yung tinanim mo? Nagtanim ka ng kalamansi. Ano bang binunga? Suha ka. At yun din ang iyong aanihin. Amen po ba? Ano nyo? Kasi ito yung prinsipyo ng Diyos. Na ano man yung ating tinanim, yun din po ang ating anihin. So, praise God. Kaya lagi yun sinasabi, di ba inano natin? Yung salita nga kanina, sinabi ko, naunawaan naman ako ng Diyos. Praise God. Ang kasunod kasi na tanong, nauunawaan mo ba ang Diyos? Yan kasi ang maging kasunod na tanong doon eh. Nauunawaan mo ba ang
Amen. Kasi lahat, sabi niya, nandito, si David ay ganoon eh. Di ba? Hindi siya nagdadahilan, hindi siya kundi talagang buong puso siya na nagpasubmit, yung submission niya sa Diyos. At nandun yung commitment niya sa Diyos. Amen. Kaya nga, ang tanong po kasi doon, how? Paano po natin dinidemonstrate then? And then yung ating commitment para sa Diyos. Paano natin gawin ang bagay na ito? Mapagpalibad mo ba ang isang bagay para sa Diyos? Magawa mo ba ang isang bagay para sa Diyos? Kasi alam mo po yung commitment, pag sinasabing commitment, talagang ang expectation doon ng Diyos is 100%. Hindi 99.99. Diba? 99.99 na commitment. Ang expectation sa'yo ng Panginoon lagi is 100%. Ano sabi niya iba? Mayroon pa bang 110% o 101%? Well, good. No. Okay, so praise God. Kaya nga po si David, bilang halimbawa po natin, na hindi siya nagbibigay ng anumang dahilan. Alam mo po, kahit yung paghandog ni David, may isang tao sabi, ako na ang mag-ano doon. No. Hindi ako mag-handog na hindi galing sa akin. Yun ang ano niya eh. Bakit? Kasi yun ay talagang commitment niya sa Panginoon. May sumagot na eh. Ako na, ito na lamang. No? Lalo na yung lupa na ng kaban, ng tipan. Sabi niya, hindi. Bibilhin ko yan. Sabi niya, hindi. Bigay ko na lang yan. Sabi niya, hindi po pwede. No? Kasi siya yun eh, personal. Pwede naman, okay na, mayroon na pala sumagot. Di ba? Parang ganun. Hindi niya inano yung sarili niya eh. Ines Ichapuera. Sabi niya, mayroon lang sumagot. No. Sabi niya, hindi. Dapat talaga ay nanggagaling sa akin yung aking inihandog sa Diyos. So, praise God, purihin po ang Panginoon. Nang Diyos ay lagi po nandiyan. Nandiyan siya. Lagi natin ilagay sa puso. Ang desire ko ba talaga ay mabigyan lugod ang Diyos? Ang aking bang puso ay lagi po naka-align doon sa values na mayroon ang Diyos? Handa ba ako na isikripisyo ang lahat ng bagay para sa Diyos? Amen po ba? Yun lang po ang isang tanong sa bawat isa sa atin. At tayo po yung may desisyon. Tayo po ang doon. Kaya kung maalala ninyo, kahit sa drama ako, pag may nagpapaalam, hindi ko sinasabing oo. Sabi ko, magtanong kayo sa Diyos. Magtanong kayo sa Diyos. Kung nag-signal ang Diyos, kayo yun. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Tayo po nanalangin. Panginoon, salamat po Diyos. Dahil niwala po kami, Panginoon, ng lahat ng bagay. Katulad po ni Haring David, kung paano mo siya, Panginoon, nandun yung favor mo, siya ay naging mayroong pabor galing sa iyo, Diyos. Dahil siya yung taong sumusunod. Siya yung taong may commitment laging, Panginoon, para sa iyo. At yan lagi ang tinitingnan mo, Panginoon, sa puso ng bawat isa sa amin. Kaya Lord, salamat dahil naniwala kami lagi na ikaw ang Diyos na kumakalinga sa amin. Ikaw ang Diyos na laging na siyang nag-iingat sa bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos na lagi nandiyan para kami palalahanan, para kami, Panginoon Lord God, turuan. At lagi, Panginoon Lord God, ang iyong biyaya, Panginoon, ay laging sobra sa sapat sa pangailangan ng iyong mga anak. Lord, lagi, Panginoon, patatagin mo kami lagi ng aming pananampalataya. Dagdagan mo kami, Panginoon, lagi ng
pananampalataya na nanggagaling sa iyo. Lagi, O Diyos, matanaw lagi, Panginoon namin, na sa pamagitan ng iyong mga salita, sa pamagitan ng iyong kapangyarihan, matanaw lagi po namin, O Diyos, ang buhay na nasa iyo. Matanaw po lagi namin, Panginoon, gaano kalaki ang magagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Buhay namin, Panginoon, ay laging italaga para sa iyo, O Diyos. Para sa iyo, O Diyos. Dahil nilikha mo kami, Panginoon, para sa iyo. Ang buhay namin, Panginoon, ay para sa iyo. At ang lahat ng bagay ay para sa iyo, O Diyos. Kaya Lord, salamat po ang lahat na ito. Nanawa matanaw ng bawat isa sa amin, Panginoon, lagi. Ano ang kahalagahan? Gaano, Panginoon, kahalaga, kaimportante sa buhay po namin ang laging mapalapit sa iyo, O Diyos. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen.